This morning, He comes sa panahon sa atong kalasdan. Lahat ay Ginoo na nagatabang ka nato. Iyang promise, na dili ta niya pasagdan, dili ta niya tagitdan, dili ta niya yan. He never fails. He's always faithful. He's always good. His mercy, His grace is overflowing. And He cares for your church. Sa
walay higayon, nga imong kong ibiyaan. Walay higayon, nga imong kong ibuhian, gihawiran mo ang kinabuhi ko. Dahil mo kong ipasalan, walay higayon, dahil mo kong italikan, nagkauban ka sa matagal lang. Walay higayon, dahil mo kong ibiyaan. Walay higayon, dahil mo kong ibuhian, gihawiran mo. Kinabuhi ko, gihawiran mo. Gihawiran mo. Kinabuhi ko, gihawiran mo. Kinabuhi ko, gihawiran mo. Kinabuhi ko. Walay rason nga tingkala mo simbahon. Walay rason nga dili ka magapayawon. Walay rason nga dili ka na mo halaran. Pasigugan, pasalamatan, walay rason nga dili ka na mo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka na mo halaran. Pasigugan, pasalamatan, walay rason nga dili ka na mo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka na mo halaran. Pasigugan, pasalamatan, walay rason nga dili ka na mo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka na mo halaran. Pasigugan, pasalamatan, pasigugan, pasalamatan, pasigugan, pasalamatan sa tanan. Amen. Yes, Lord. Thank you, Lord. Imo ang ginaya, Diyos. Imo ang tugon. Walay rason, Lord, na dili ni musalin sa imuha, dili ni bayan sa imuha ngalan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for the comfort of your word this morning. Salamat, Lord, sa imong presensya. Lord, sa imong presensya, Lord, na ay kadaugan. Sa imong presensya, Lord, na ay kaayuhan.
Lord, na ay peace sa mong kasing-kasing, Lord, in spite sa mga pagkitabo karon sa gawas, Ginoo, sa mong pamilya, sa mong simbahan, Lord, you are in control. You are God. You are sovereign. Thank you, Ginoo. Salamat, Jesus. Praise you and we thank you for who you are. And the people of God, we declare, Amen and Amen and Amen. Thank you, Jesus. Mga pangikot ta, let's continue worship God and humble our heart as we listen to His word. His word. Hello, maayong buntag mga kaigsunan. God is good. And all the time, sige, sa padayon na ito mga kaigsunan, gagawin ako ang tanan sa pagtindo. Samtang ato ang basahon ang atong team verse karon na kabuntagon. Gihangyo pa mga kaigsunan, akong basahon na sa Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Okay, let's read together in verse 10. Whatever your hand finds to do, do it with all your mind. For in the realm of dead, where you are going, there is neither working nor planning nor knowledge nor wisdom. Mag-amputa, thank you so much, Lord, for this wonderful morning. Sa imong gugma, sa imong grasya, sa imong pagkamatinunanon. And salamat kay Lord na kami anda maminaw sa imong mga pulong sa imuhang pakipag-istorya ka namo karon ng kabuntagon. Dalaygon ka sa ngalan ng Jesus. Amen. Makapaglingkod ang tanan. Hep-hep, asa naman ang mga women's, mga WM, wara-wara ang kamot sa WM. Happy WM Sunday to every one of us. And sa atong mga kaigsunan nga nakaroon, gikan sa mga kabatanunan, kabataan, teachers, mga MM and WM. God is good. Makaingon pa ba God is good? And all the time? Sir, makaingon pa God is good. Ani nga, puti namang taas na sa krudo. Unya, kung mag-grocery ka, sa una, ang 1,000 ni makapalit pa kung ikubang karon di kayo mag-ingon na lang kung bulsita na lang, kay kumay na lang gaan na. Nga no? So, muna siyang gitawag, nangutana ko kang Jonas, kuan. Siya, ayun ang pag-panic buying. Ana, dahil yung Jonas sa mong group chat. Panic ka gin sa mong awalay buying. Kaya wala dyan budget, no? But praise the Lord for His faithfulness sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. Are you ready nga maminaw ta karon sa pulong sa Ginoo? Nabadya ang may pwede mo singgit o praise the Lord ang mga young people? Wala ko kadungog. Praise the Lord, young people. How about sa Mingon? Glory to God. Mga MM, say glory to God. Isara ko nadunggan, how about sa women? Mingon, oh, God is good. God is good. Amen. Murag daghan ang WM. But praise the Lord for His goodness. Para sa ato ang pagsugod makaigsunan. Last week, we remembered what the Lord has done for us 2,000 years ago through His 7 last word. Amen ba? Wala mi last week mga kaigsunan kay naami dito sa Surigao del Sur. Dito po mi nag-celebrate uban sa pamilya sa Ornelia, nilang Idlin. Dito mi nag-celebrate sa Holy Week. We are reminded of God's saving grace and what the Lord Jesus has done once for all 2,000 years ago. Nakita na to din lain ang mga speaker gikan sa MMW ng yung people. Na-refresh ba ta makaisunan sa kamaayo sa Ginoo sa tong kinabuhi? Amen ba? So dito na to no ato gina-commemorate every year. Nga di na to malimtan, sukat sa mga kabataan, kabatanunan, MMWM, what the Lord has done 2,000 years ago for each one of us. Amen? Sa katupang atong ginon pa sa wali ni Mami Tina last time nga nakadungog naman ta, nakasinati na tas kaluwasan sa Ginoo, dili pwede nga kitang Kristohanon, hungitan lang permintes sa unsay ka maayos Ginoo kundi we need to work in progress. Ang Kristohanon dili pwede maglingkod, ingon pa nila tripod sa mana L, lingkod uli, so dili tripod L, lingkod uli pasinaw, lingkod, ulit, diretso. Dili ana ang
We were designed dili ing ana igsuon. So here, our theme for today, atong title is in Ecclesiastes 9:1-13, do it with all your might. Unsa man ang naa kanimo, si Mamitina nagsuggest na muani kay sabon ning pag-speaker dito sa AG nga kuan. Aman to AG nga saan. So ang atong topic karon mga kaigsunan is do it with all your might. As we step from 2025 into 2026, you can say it was only by God's grace that we made it. Tinuod ba igsoon? Isa man kayon grasya ra sa Ginoo karon. Nga naa pa ko barog nagtindog nagdayeg sa Ginoo. Nakangisi taliwala sa mga pagsulay. Kisay makaingon makapamatuon mingog musyatog hallelujah. Musyatog hallelujah. Amen. So according to yung mga kaigsunan, some of us experience joy, others face loss. It could be sa trabahoan, it could be sa promotion, it could be sa family matters. And some are still waiting for answers. But here we are by His grace. Life moves fast, seasons change, and things don't always go as planned. That is why Ecclesiastes reminds us that life is short, so we must live wisely and value each day. So, ingana, ang atong season karon, congratulations sa mga nakagraduate gikan sa K2, ni move forward na, mag-anto na, mag-excel na, mag-anto na sa grade 1. Sa mga high school, senior high school, I don't know sa college kung nga na ba ang graduation, murag wala pa man sa college, no? Murag Mayo pa man siguro mostly. Singa na, congratulations kay ikaw. Muadto na po sa laing nga ang sa imuhang life, sa imong seasons in life. God has given us purpose in every season of life. Amen ba mga kaigsunan? Unsa man ang season sa imong life karon? No? Ang sabi? Daghan kayo og season karon sa atong life. Lain-lain ang season sa atong life according sa imuhang experience, according sa imuhang age. Lahi ang season sa mga widow. Lahi ang season sa atong mga wala na ibana or wife. Lahi ang season sa kinabuhi sa estudyante. Ang kami nga mga mama, di makarelate kay sa season sa mga problema sa mga students karon. Dili po takabalo sa season sa life sa teacher. Kami nga teacher, wala, dili ko makabalo sa among season. Kung saan lang mo pagdilang sa dating ang answer nila sa among exam kay ikan sa AI. No, dili ko na ninyo matiglog. Di po na mo matiglog unsa ang season sa mga lola, sa mga lolo sa bana or wife. We have different season but we have the same purpose. Amen ba igsuon? Sa mga estudyante, high school, elementary, college, wala ta kabalo sa giagian. But ang common factor or that's our factor, but ang common denominator na to, our purpose. Naka-anchor ng Biblia sa tong Ginoo. Amen. Palakpak niya tong buhay na Diyos. We were designed with different purpose, mga kaigsunan. So here, let us respond. Okay? God has given us purpose in every season of life. So this year, we invite everyone, not just women, to discover who God created us to be. Let us respond to His grace, mercy, and redemption by doing everything with our mind in our work, relationship, character, faith, and service. First, do it with all your might. Number 1, we need to work diligently. Kung sa man, hindi na kumalimtan aligay na yun ni Pastor, ang meaning sa word na diligently, pag-ugi, o si Mamitina. Do we work diligently? Gagkugi baka ako kay work in progress, pakuaning work in diligence. Labi na sa pagpanglimpyo, kay permitting mo gadali. Thankfully, ang akong husband, makipag-partners ako sa cleanliness. But allow me to share this mga kaigsunan sa ako ang testimony. Basta galing work mga kaigsunan, since nagtudlo ako sa college, hangtod karon nagtudlo ko sa high school, muingon din ang ako ang akong mga office mate na, grabe kay kanang pilit mo tudlo. Dili ba pwede nga usahay mo sway or mo bend? Ingon pa ni kay, nauso naman na yung word nga na bend talo. Nauso na yung word na bend. Kung mamurang dili man ako madawat sa kong kasing-kasing nga ang akong pagtudlo sa gula na ako umura o kanang bitaw sila nga kanang
Okay na ni, dili ko gusto anak kung gusto ko, kung unsay nasulat na ako na buhat sa kong lesson plan anang adlaw dapat mahuman gid na. Bahalag magkalisod. Nandito estudyante nireklamo na ako kay di ba nauso man to sa araling panglipunan nga ang mga estudyante daw karon dili na kabalo sa meaning sa mga acronyms ni wala kabalo ang high school nga mga honor sa meaning sa pag-asa DILG na trending man na tunay honor student nga wala kabalo mi unsay meaning sa DOH. Naman to exam one time. Ana dito sa question sa isa ka sa kanang naghatag og exam ba nga. Unsa daw kuno diri sa Pilipinas ang pinakabarato muhatag og health provider. Ang answer bitaw sa isa ka grupo sa estudyante kay Pag-ibig. So may answer sa pinakabaratong provider sa health insurance sa Pilipinas. PhilHealth. Nasyak, mga kaisunan ang picture ng answer sa estudyante kay Pag-ibig. Dapat ini-answer DPWH. Wala silang kabalo. So murag sa mo ang nasagpa kay sa part sa picture nga natudlungan man ni ana man ako estudyante atong hapit ko man ang klase 2 weeks na lang mag-graduation na. Mag-exam pa data. Walay mo graduate hangtod dili ma-memorize ang acronyms sa 30 ka sa government offices. Nagluya sila nga nag-exam pa may sa meaning sa DPWH, DILG. Maulaman ta pag senior high school unya. Pangutan sila unsay meaning sa pag-asa. Philippine rataman ang naibalaan, wala nakabalo sa next. Maulaman pa so ingana no? By the grace of God, maningkamot siya kung makaigsunan nga pinaagi-ani mahimo bitaw kung diligent nga sa pagtudlo kay ang atong pagpangalaga sa Ginoo dili lang kanang sa church. Dili lang nang nagplay ka sa instrument, dili lang nang ikaw dili ang nagwali kung dili kung unsa imong performance sa imong workplace. Amen. Kung unsa imong pag-atiman sa imong mga anak. No? It is a heartbreaking nga. Sakit kay na sa kasing-kasing sa mama nga imong anak gibantayan. Imo lang sang gibilin ba gibilin lang sa imo nalunod. Ingon pa ni Jerry sa ingon siya sa pag-okay. Kay dili ko mamilok basta maligo gina sa sky sa suba og dagat. Murag ang akong ba nakita bitaw ni Ate Apay sa Jollibee nga Divisoria. Nakaingon din si Ate Apay nga ako gid si Lucille kini mo sulod ko. Si Lucille nagtungka jud ang tingog sky. Ayaw mo anak gino ang mama ing ana ba kay kinahanglan na by the grace of God mahimo tang diligent nga ginikanan. Galingon lagi ko kung asa ni mo adto kay magsige Sky mo na hinungdan nas na-slide jud ko dito sa Surigao mga kaigsunan. Kay si Sky ni dagan na dito sa baybayon nga lalong. Na-slide ko na umpak ko mga kaigsunan wa di ko kabakod. Ako kung ginan si Auntie testing nilimutan ng tilo niya te. Natumpak ko mga kaigsunan sa pagdali-dali nga si Sky di makasalong sa lalong. No? So ang ato ang work diligent mga kaigsunan dili lang na sa atong workplace. Sa itong panimalay, muna na ngayon kong work in progress ko, dili pagrapot ko, dili ko maayo ang limpyo. No? Nga muna dapat sa isa ka babae yung taing anak. So, yung anak kayo sunan, how about sa inyong workplace? Sa inyong pagka-estudyante, o sa inyong diligence? Are you doing something? Are you asking something nga, dili lang mangapi? Kaya mamuntahan na ba sa idea, dili mangapi? Are you working that? How about sa husband? Gawag diligently baka nga imo kung i-partner imong wal sa trabahoon sa balay. Kay ang bana og asawa na narbaho man. Pero abot sa balay na pa'y extra nga trabaho ang asawa. Wala man sa bata, magpakaroon pa imong og vitamins daghan. So are you working diligently for the Lord? Did you give all your might in working for the Lord? Work diligently, do your work carefully, faithfully, and consistently. Are we doing that? Same in our devotional. Nagsabot na po ni Jay nga, sugod ugma, mag-brisk walking me, dili jogging. Kanang paspas nga lakaw abal ang apil ang exercise kay ang atong mga health diha mga kaisunan. So are we doing it carefully, faithfully, and consistently? How about sa atong relationship, sa atong family? Did we allow our children nga paminawon ang imo? Mga papa, imo magpaminawon. Wala ba si Jay nga, tuy kapoy kay kadoy, kay gusto gini mo nga sis kayo magsigig istorya. Anak, gusto gid ko nga makabalong sa pagbatik sa bata. Same sa mga estudyante. Bahalag labi na kay kusikong taga-kanlik, yun, murag supervisor. Pero kinalan ko maminaw para nga ma-shoot ang ato ang purpose nga we need to slow to speak. Quick to listen, slow to speak, and slow to anger. Biblical, no? Dili kay una, wala na anaminaw,
Una ang baba. So ko, dayon, guba na, at wala na klase si teacher nga 45 minutes yung nagyaw-yaw. By the grace of God, maningkamot ni ko anak. Isa nga anak, murag okay naman siguro kung nga teacher. Yes, I am doing it for the Lord, not dili lang sa church. Amen? Amen ba isuon? That is working diligently. Okay, mama, papa, ina na agad at kinahanglan nga mahimo kita nga kanang example. Dili daan mo sa higit. No, because we are in a work in progress by the grace of the Lord. Gusto ko makadungog o palakpag isuon. Do you agree isuon? Do we agree that we need to do it? Mga kaisunan, grabe kay ni ka, simple, detailed, pero tinuod. Kay mangutana ko sa mga estudyante, what happened? Ma'am, dili ko saktan sa papa, sa kong mama nga, dili ko gusto ani. Well, ako na yung nahimong mama, kaya ako na lang ang sabot ni. No, yung ana. So, as Christian, nga nangalagad sa Ginoo, kita ka mga mama o papa, we need to understand. Before speaking, you need to listen first. Same with our spiritual brothers and sisters. Di sa nato libakon, di sa nato muhatag istorya kung wala nakabalo sa iyong side. Because we are doing it for the Lord. Pero I know wala na direct so, amen? Palakpakan na ito itong buhay na Diyos. I know everyone, even pa nila, kuwan man, naapa magita, work in progress man kami. Pero by the grace of the Lord, dapat kanina mga character na ali sa abuha. We need to understand. Not in the sense nga, tungkol sa iyong pag-understand, di mo na lang kung gitaptapan ang sayong nila. Wala na lang po di mo siya but no. Pwede na to siya badnongon in private, not in public. Ikaw bitaw kay lala kag bakbak niya yung isang with microphone. Ayaw. Duula siya. Kuha na matakaroon, di na tayo pwede magpabilin sa mga binata na style. We need to do it for the Lord. Amen ba? So same with our parents. Tinga na atong pag-work diligently for the Lord. So here, so whatever your hand finds to do, work as service to the Lord. In Colossians 3:23 to 24, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. In Proverbs 14:23, all hard works bring profit, but mere talk leads only to poverty. So another thing, mga kaibigan, faithfulness in every assignment or in every day. In Luke 16:10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Amen ba? So, ingon mga kaigsunan, kung ikaw gisaligan sa mga gagmay nga mga butang, masaligan kas dinagpo. So, yun, naa sa itong panimalay, unsa man na, Lord, manang matigalan ka, anong ginatagaan kag daghang requirements sa imong boss? Ganong usahay kay favored ka sa imong boss, sa imong mama, sa imong papa, sa imong workplace, sa imong teacher, kay nasayod sila. Here mga kaigsunan, example. Ako maging example kay teacher maging ko. Sa among classroom, out of 43 students, subukan maging ka na sa assigned task. Pero kung katuganin bata, nga kung isugo, nga wala, bitaw gituman, mag-expect na siya nga next time, hindi na ako na siya subuko. Okay? I will find some student. Kung katong bata nga, na-do initiative nga mag-volunteer, katugid ang tagad service award. Conduct award at the end of the sa commencement na, no, sa kanang iyahan ng kuhan. So, amen ba mga kaigsunan? Same, unsa na lang ang sa Ginoo mga kaigsunan, He is our Creator. He is our Father. He is our Provider. Hallelujah! Amen ba? Pwede mo na ito ipalakpak atong mga kamot, mga katulong. Katulong lang. So, nga na. So, here. So, women serving faithfully. So according to sa Proverbs, in 31:13 and 27, she works with willing hands. Pero ang mga mama, no, willing maging ang mga mama mo, exert kitag extra mile para sa itong kabataan. So yun dire, she watches over the affairs of her household according to Proverbs 31. Mo gini mama no overseer. Kung nahugasan ba kaliho, luwag, mga baso na plaster ba, natrapuhan, we are the overseers. Same with the grocery. No? Kita kayo mag-una-una nga nahutan na aning mga lamas,
Makauna kita, so we are the overseers ng household. Same. Sa atong kita nga mga Kristohanon, we are the overseer. Dili taga Siting Prinkip. Dito bitaw sa Surigao, maningkamot gid mi kay murag kuan man dito pastor. Sa Surigao, mura mo may mga senyorita dito, mura may og kanang bakasyonista nga kwartahan. Provided ni sa pagkaon sa pamilya nilang gid. Pasalamat ni Miss Ornelia family kadaghan sa igsuon. Sila ang nanakop sa isda. Di mas na may kabalong mamingwin magsalan. Wala din nakuha ako kung nakakuha ba silang Jason. Mga expert sila na. So gikan no, from catch to ulam, no, diretso. Mga seafoods na atanan diha na nangaligo mig dagat. Kamulo sa silang pamingwin dito, kamulo silang pamanaw isda na ana perfect. So, para nga mahimo kami panalangin kaya na may maghugas plato, na mga pagumangkod. So kinahanglan na mahimo po tang kaayag. No, kung sa tong pwede nga buhaton. Suon ka. Amo na nang i-share sa panghugas o kuan mas hindi daw aton ikuus. No? We are doing it for the Lord. No, kanang mga basura, kasi tinagman kay di mas na musugot nga magtabang-tabang mi. Kay naaman ang timong panimalay kay break ka karon summer break. Bahala gid ka nga, basura. Iundahin ang pagpanghugas. Nalipay gihapon ko pero nanikkamot gihapon ko nga makapanghugas makapanilig, no? We are doing it. Ako mga iso nagtabang og luto. So amen ba? Ginagwa igsuno pero naa by sense mga kaigsunan. Amen na ba? Say with me na by sense na ang mga ginagmay na butang. Because we are doing it. No nga, we are doing it for the Lord. In maski mga ginagmay ang mga butang. So enjoy kayo dito. We pray for them. Nakikistorya mo sa mga batanon. Nakikistorya mo sa Pastor Jay, and igsuon ni Indy, nakikistoryahan na sila. Lain pa po din yung mga lalaki mag-istorya. Kung ang babae magtabi, ang lalaki, halos whole day wala na sila. Init naman din, ibalik sila bangko, ibalik na po sa another place, whole day sila ng istorya. Noong nagkinamusta na nga na itong ministry dito mga kaisunan. And here, older women teaching what is good and training the younger women. So mga mama, isa na ni ka mga ayaw, because we are doing everything. So ang mama usahay, maski sa tumas gabi makamata ka ang anak dihilantan, that is working. We are working mightily for God's glory. Amen ba? Kanang pag-atiman. How about, usahay, nag-atiman ka, bago kang pangalan, nag-atiman ka sa mong anak usahay, unseen man ang uban mong effort, pero nakita na, and it is a ministry to the Lord. Okay, mga kaigsunan? Because, imong pag-atiman sa imong anak, you are shaping future generation. Amen ba? Hello, mga mama! Mga mag-upang inahan, ang imong pag-atiman sa imong anak sa ilang education, sa ilang discipline, sa imong pagdalaga, sa pagpangalagad sa Ginoo, pagpa-pray nimo. Atong gihilantan si Jay not feeling well, kay nagtukar man ang hyper ni Jay dito sa Amuan, Surigao. Ang pray bitaw ni Sky, nagatawa mi, Jesus, ayuha si Daddy, para na ano siya imani, para namin food in the table, para na ako'y i-buy og toys. Ingaan ang prayer na Sky na ulian si Jay. Kaya gitunduan, yes, kulang na namin siya ka, thank you Lord for this food, amen. Yes, naminaw ko kay kung Sky, wake up na kayo, Daddy not feeling well, pray. Kung na yung permitted magtugad sa mo, thank you Lord, si Mami maka-work, si Daddy, katuday yung istorya nga, we will buy a new house, 1,000 pesos only, $1 na siguro to yung man, kay pananon sa nag-YouTube, no, thank you Jesus, sa 364 pesos, we will buy our new red car, no? So yung anang pagto sa bata, and we are going to do it. Kaya pag-atiman mo training sa mga bata, usahay left unforeseen man ang mga kaigsunan. Pero we are doing it for the Lord. Ang product ana may future generation leaders sa church, dili mahimong dautan sa atong katilingban. Amen. Palakpakan na to mga ginikanan. That's why young people, children, your parents are doing everything para sa imuha. Una na po silang i-response. That maningkamot man ta nga mahimong itang faithful sa atong family o sa Ginoo. Amen. So mga usay kay malimtan na pero ginagmay nga butang dako din na siya impact. So nakasalalay din sa ato nga mga inahan ang future generation sa mga kabataan. Future students na mo sa school nakasalalay sa pag-atiman discipline sa mga mama. Ang future leaders na to karon nga nasa Malacanang nakasalalay sa pag-atiman sa mga ginikanan. No, we are the first teachers. Muna nga dili na to sila pwede take for granted. Kita ang
Dili lang ang pastor ang nasa battlefield. Ang pinigikanan, we are praying. Tubitaw kami, example, katubitaw nag-ampo ko dito, murag ikaw mo ito yung nakastorya na mami. Ako biyang i-share sa imong testimony sa AG Hasaan. Si Mami Tina nag-ampo, natingala daw ko yung mga anak man ni Mami Tina, mga upat man ni kalalaki. Nag-ampo si Mami Tina, bata pa daw, ipangutana daw siya ni Archie nga, or ni Arian ba ito nga, ni Kuya Arian, ma, anong kaampo mga kasamuan sa mong future wife to be mga bata pa man ni, gamay pa man ni? Ako nag-gisulti sa AG Hasaan. May anak dayon sige na mag-ampo lang ko, nag-ampo si mami sa mga anak kay nakapangutana mo to si Archie siguro nga malayo pa man kay mga bata pa man ano gaampo man kasamong future wife. Tan-away lang mga future ay lang mga asawa karon makigsunan. Product na sa mga pag-ampo sa inahan. Palakpak niyo tukoy na Dios. Si Ating Soul Aris nakaasawa og pastor no, si Emily. No? Praise and worship leader, anak og pastor po ang nakuha ni Kuya Arian, si Archie. Anak o pastor ring anak. So ang mga pag-ampo sa inahan nahimong future generation na success sa isang kapamilya. So mga mama, nagkong trabaho sa itong anak karon, no? Atungin silang igay. Mga papa, you are the support system. So dapat mahimo mo mga maayong example. Kanang mo taas na akong tingog ni Jay, kinamoy mag-discuss Miss Bible nga wala ko nakauyon sa iyang i-discuss. Siya po mo taas man sa Skype. Both of you quiet. Dili mag-away namin nga Sky. Wala kami nag-away. Nag-discuss namin about sa Bible. Mana Sky, okay. No, we need to communicate. Communicate is the key. Amen! Hallelujah! Kaway-kaway mga mama. Kaway-kaway mga papa. Dako kay tagtrabahoon sa future generation. So we will not blame teachers. Nga itong anak di kabasa. We are the first teacher. No? Kami lang ang support system sa education system sa Philippines. So, kanang mga lalaki, kay mahimo man ang future ng provider sa family, ikaw kita mag-train sa mga tina kung balitan ng sultian. No? Walang si Sky, yung lalaki man yung mga anak, ako ganing tudluan na mahimong good provider in the future sa iyong family, mahimong papa the future, para ang wife niya to be in the future, dili magproblema. Kunya, siya ang mudala sa iyang wife o anak para sa kanayaan sa Ginoo. So mama, kaway-kaway, ang mga lola, sa apo na mo mag-ampo. Kaya nahuman naman mo sa iyong anak. Amen ba? So, ingana, murag gani siya, WM ang gijud ni nga wali mga kaigsunan. So, moving forward mga kaigsunan, ang grandmother praying daily for her children and grandchildren is doing powerful spiritual labor. A widow serving in church despite loneliness is still fulfilling purpose for God's glory. Do not despise your current season. Sa iyong mga kalisdanan, mga pagsulay, challenges, your assignment may seem small. No, gapadili sa anak, galungag o lugaw, gamay man na siya sa pananaw sa uban, but it matters to God. Kuhita imong abay, it matters to God. It matters to God. Transaction ng mga client, nga dugay kaayo, labi na kay awayon. Kaysa imuhan ang utana about sa, bitaw, so gitawag ka lang sa Jason, bitaw inyuhang quote bitaw sa sakyanan? Quotation. Sa imo na utana quotation, pero sa lahi nga agent ni palit og sakyanan. Labi na kayo singgit, anak. Ikani, isuon din na ni. 1.8 million. Pero natingalang ka kay congratulations sa Facebook post sa lahi nga client. Sa lahi nga agent ni palit og sakyanan. Yes. And this is reality. No? Sa imo nagpa-advise, ikaw ang nagbunlay sa pagpangalagan sa Ginoo kaluwasan. Sa lahi nga church ni simba kay aircon. Yes, and that's reality, but the good thing is that wala nang matter ang Ginoo, mga kaigsunan. Ang iyang i-matter sa imong heart, imong service, it matters to God. Hep hep! Hooray, hooray! Hep hep, yung paglungag, sige paglutong kamuti sa imong mama, sige luto, it matters to God. Amen. So mga kaigsunan, ikaduha na ta. Number 2. Work with all your might. Number 2, work with passion. Amen? So, work with passion. Work passionately. Do it with all your might. So, munang gingon nila, if you toil, if you work, if you love what you do, you will not work, not toil ka, mahago ka. Because
you love what you are doing. It will flow sa inyong heart. God does not want half-hearted service. Whether raising children, working a job, running a business, serving in ministry, do it wholeheartedly. Mga kaigsunan, if we do it passionately, according sa Corinthians, ang ginudi na tumabinungangan, kung na imong abay, dili ka pwede mamakan sa Ginoo. Kung iba'y mong abay, walay matago sa Ginoo. Ipugos na mo imong kaugalingon, mga kaigsunan, imo nang kaugalingon imong giilad, kaya hindi mo mailad ang Ginoo. Amen? But, God sees our sacrifices. God sees our obedience. Pero ang pagpangalaga sa Ginoo halong kaplastikan, it's between you and the Lord. Mabinuangan na to ang ato ang husband and wife. Mabinuangan na to ang atong teachers, ato ang mga classmate, atong friend. Pero wala dyan natago sa Ginoo. So that's why, if we are working passionately for the work of the ministry, musician, worship leader, if God knows, di pwede mo comment ang ubang tao. Kaya we are an audience of one. Ang Ginoo ra yun. If ang pananaw sa tao sa imuha nga, you are not doing it heartily, ibahin mo ang Panginoon. God sees our heart. So, mailad man mo imong partner, imong bana, imong wife, hindi mo mailad ang Ginoo mga kaigsunan. So here, in Proverbs 31, the wise woman worked with willing hands, her passion honored God. An adult working mother balancing career and home can choose excellence instead of exhaustion-driven frustration. If you're a mother, if you are working mga kaigsunan, we can choose to work. We will love. We need to practice na. Ato ginigugmaw na itong trabaho because it can give glory to God. Are you serving God with all your heart? Okay, mga workers, are you serving with all your heart? Or just surviving? Are we doing it for the Lord? Hello? Okay. So, are you serving God with all your heart? Ikaw lang maka-answer. Or ingon pa nila, ang imong pagtrabaho ka na bitaw for the sake lang sa sweldo. That's why sa una, dili man ko choose sa trabaho, pero ako yung ipangutahan ko mag-interview na, pila ang sweldo ninyo, sir? Kaya nga no, kung trabaho gig ko, bahala mag-dealer ta. Pumutahan na gig ko. Kaya siguro itong nag-interview sa ko, grabe sa ano yung applicant, ay magtaka ko. I have my qualifications, me. I can choose my job. Diba? Wala mag-feeling bright. Yes, that's it. Because kinahanglan nga, kanang kuan ba? Ang imong experience sa imong education dapat mag-met ang standard sa sweldo. Kaya ni, eskwela biya ka, mahal yung gasto, tag 100,000 biya ang mag-eskwela o college, masters. Nga mag-sweldo like 6,000. Plenty mo na mo, make-up pa lang daan, no? So, ana, kasi ko ito, feeling ko, baka ani, nga nag-interview ka ng, sir, kung saan yung salary range? Nagutahan na, ma'am, you are qualified as sir. Sorry, sir, ako lang i-decline, sir, ha? Kay, namin nag-offer sa akong higher. Yes, nakatisting ko na igsuon. Because I am confident nga akong qualification, makatugma yun sa trabaho nga ihatag ka na ko, kay I can do it. Amen ba? Hello, mga igsuon! Are we still there? Dili na siya ka ng pride, but being realistic. Amen ba? Amen? Hello, mga igsuon, are we still there? Praise the Lord. So we are doing it with... Okay, let's move on na sa number 3. Okay, wait sa diha, no? Wholehearted devotion, excellent that honors God. Okay, mana na to na next. So, whatever is in your hands today, motherhood, business, ministry, caregiving, leadership, do it with all your might. Next. Okay, next, work wisely, for there is no work in the grave. So, mali makaisunan before ko mag-end, this will be our last point. So, do it with all your might, ang imuhang work with wisdom. Work wisely. So, here mga kaisunan,
Life is short. And Ecclesiastes 9 reminds us that time and chance happen to all. Life is short and time and chance happen to all. So every one of us, napag-chance. Napatay mga second chances. Mayroon sila nga, makarelate din ang mga teacher ni Marie Carr, teacher mo ni. Kasi mga teacher din. Makarelate din last chance. Last chance na sa imuha, ang imo naging score, ang naghatag, nagpasa, 100/100, ang next day nagpasa, 90/100. Ma'am, last na lang yun, ang iya naging score ka, 50/100. Next chance, pero nag-decrease ang score. Nga na ang mga teachers. Kaya unfair nito sa nagpasa on time, pero ang dapat punta last chance, pero daghan kay chances, mga kaisugan, no? So everyone sa tuanan, time and chance happen. Lord, pwede ba, Lord, na ugma na lang ko ang alagad sa imuhang anan, ko 2 million sa tumbang? Uy, ang Ginoo, sabot man makasunadabi ni balik ng Ginoo. Wala na yung last chance na gida ito sa imuha. No? So, Lord, saan lang ko mga alagad sa imuha pag professional na ko? Wala pa. Fourth year ka ni balik na Ginoo, wala na chance. So, mga kaisunan, karon life is short, nag-remind ng Ecclesiastes na nato, walay kasiguradan ng umma. Tomorrow is never promised. So we need to serve God with passion, with wisdom, work wisely, live wisely, karon. Di mong abay, karon na ayaw na ugma. Nasa kuhita kay nagkatulog na mong abay. Karon na. Work wisely, dili na ugma kay mobalik ng Ginoo mga kaigsunan. So here, we do not have forever to love. Mong abay, walay forever. Mong abay, walay forever igsuon. Sa Ginoo ra gid ang forever. Only God's word remain. Mahanaw ang kalibutan pero pulong sa Ginoo ray magpabili, no? Dire. We do not have forever to love. So kana imong papa, imong mama, imong igsuon, ang imong friend enemy, higugma ang kadilita forever, maghigugma. Ngano man, mga matay ra batay igsuon. Amen? We cannot forgive forever. Muna ka nang imong nalainan, nasakitan ka, dumuli na. Kay kung mamatay na ta dito na ta sa grave, sa lugnanan, dili na ka makayon sa gipasaylo talaga ka, nakita naman ka dito sa imuang lungon. Ini mong abay. We cannot forgive forever. So forgive now. Ini mong abay, forgive now. Love now. And build and serve now. Kay sa Ecclesiastes 9, mga nanata sa maling grave, sorry, sa grave. Sa lugnanan, di na ka pwede maluktok sa salamin sa imong lungon. Ipasaylo ta ka. Amen? So, kinahanglan mo forgive now. So, siha, Lord, ang among kasing-kasing, kinsa man ang dapat higugmaon na mo karon. Among pasayloon karon. Ug unsa man ang mga buluhaton karon nga dapat nako buhaton, I need to serve God faithfully. Amen. We cannot love our kids forever. Sige pa nila, mintras na yung anak gamay pa, dula-dulaa, atimana, kisan pa kay, kadugayan na napahiran na nila, dili na sila magpahag. No? Same. Kung na kayo mga kalain sa imong igsuon, sa imong pamilya, igna na dayon, forgive now. Kung naan na ta sa lungon, sa lunganan, dili na ta mo bangkot, Lord, guys, ako second chance, pamatahan ko kay wala pa na ako napasaylo. Akong igsuon. Wala pa na ako nahatag ang the best gift para sa mong papa o mama. Karon na, ay na ba? If napatay chance karon, duuli na. So, wala ko nagpadungog-dungog mga kaisunan na about ni sa BBS. Ito na yung doon ako ganina. Sa WM, ang among na-raise sa BBS, 2,000 na. Out of 3,000. Palakpakan na to. Thank you so much sa mga children, sa itong mga mama nga niluol. Kaya mahatag sila. If we are going to serve, if you want to give the best for your family, do it now. Muna, teachers, tanan nga pinakadabi sa itong mahatag si Ma'am Palar kay Math Teacher Maning. Sige, nag-number sa inyong studente. Do it now. Para lagi tayo ma-learning. Ingay mong ikimong kauban karon, do it now. Ingay mong amay, silingan, nasa likod at ubangan, do it now.
Ayaw na ugma, wala na yung time. Wala na yung chance. Amen? Last time na magiging mga kaisanan, okay, hapit na magkita 11. So, yung na. So, because, if naana ta sa grave, we cannot forever. We are not here forever to love, forgive, build, and serve. Build now. Pastor, mula sa building project, nalagyan ko ni give now. Oh, pula itong building project. If you can give to the Lord, ayaw na umain. Wala kayo mahatag na. Amen? Amen ba igsoon? Lord, tagahigid mi sa kasing-kasing susilhamin nga mahimo mi nga mga nangalagad kanimo nga we can give everything. We need to work wisely. Muna siya kitawag makaisulan wisely. Maalamon nga pag kinabuhi kay mubo na lang ang adlaw nga nahibilin para nga makatrabaho ka. Amen? Sa ministry, work now. Dabi kay mahal namang gasolina, wala yung rason. Pwede magbaklay. Manong to, sister, kumusta naman niya? Libre man niya ang data. Kumusta makaigsuon mo? Kumusta ta? Ayaw na pa umay. Karoon na. Amen? Makaisunod, did we learn something today? Ato bang butang sa rong kasing-kasing ang mensahe karon sa Ginoo that we can do it now. We can work diligently. Sa itong number 2, mga kaisunan, work passionately and work wisely. Kaya if we will not do it, mga kaisunan, dili na to forever mahatag ang atong love. Dili na to forever mahatag atong pag-serve, atong pag-forgive, ang atong paghatag sa the best kay naamatay appointed time sa Ginoo. In 1 Corinthians, saan siya pastor? Hebrews 9:27 mani. It is appointed unto man once to die and after in judgment. So every one of us, every one of us, natin appointed time when are we going to meet our Creator. Nga kaniging lawasa o ang kalag, wala na, ilubong na ning lawasa, ilubong na ning skubnganan, o ang atong kalag mo balik sa Ginoo kay hinulman man ni, ay nagulat anak. Everyone has appointed time. Wala man ta kabalo. Pero we cannot serve forever. There is a earth, kay mga matay man ta. We have appointed time. So right now, we are going to give God all our might. Mga kaisunan. So we are going to work wisely. So a challenge, mga kaisunan, life is short and it reminds us that time and chance happen to all. Life is short, use it well. Amen? As a challenge, life is short, use it well. Psalms 90:12 teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. James 4:14, you are a mist that appears for a little while and then vanishes. Mura na tag mga yamog sa kabuntagon nga sa mga tataon mawala na. Tingana ang atong life. So, what are we going to do with our life? Very good, mga kaisunan. We need to use it well. Use it well. Ayuha paggamit. Ayuha sa pagpamaligya. Ayuha sa kanang honest. Ayuha sa pag-doing business. Pag-eskwila. Pag-serve your family, your parents. Imong aktima na imong kaugalingon. Use it well. Number 2, make the most of time. In Ephesians 5:15-16. Be very careful then how you live, making the most of every opportunity. Because life is short, make the most of the time. If we have the opportunity, do good to all our brothers and sisters in the Lord. Amen? So kinahanglan magtinabangay, mag-inayayungay, mangita. Ingon pa ni Dave Sobrepenia, we need to have the ministry of reconciliation. Mag-reconcile. Number 3, wisdom that impacts generation. In 2 Timothy 1:15, faith passed from grandmother Louise to mother Eunice to Timothy. So it should be that our life will become a great impact sa nagsunod na to. She speaks with wisdom and faithful instruction is on her tongue. So mga kaigsunan, to godmothers, they will still bear fruit in old age. To widows, Psalm 68:5, a father to the fatherless, a defender of widows. A widow who trusts
in God and continuous in prayer. Ang mga balong kinahanglan, magpadayon sa pagbalagad sa Ginoo, that the Lord will provide, and ang Ginoo nag-aatiman kanila. Our Father is our defender, mga kaigsunan. Sa mga grandmothers, they will still bear fruit in old age kaya sila magpadayon ng pag-ampok sa ilang mga apo. Okay, mga kaigsunan? To working mothers in Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. So kitang tanan, we have our purpose. God designed us. Lain-lain ang atong mga purpose, and that's atong atimanon. In conclusion, brethren, as women, God designed us intentionally. Ingnan ko abay, intentionally. Okay? Intention gid sa Ginoo ang atong kinabuhi. Dili kay we are an accident. We are not an accident. God intended us something good. Greater, the best. Naagi day purpose ang Ginoo sa itong pinaka-the best, intentional. So here, we are not here by accident. He created us with purpose to share the love of Jesus and to reflect Him in our homes, our church, and our community. We will become a blessing. Our work is greater than we see every day. We are shaping the next generation. Amen? Mga teachers sa campus ministry, we are shaping the next generation that will praise the Lord. Worship leaders, we are shaping a new generation. Tanaw mga bata ganina. Silang Shiloh, kaning mga bata, silang ani, no? Kung unsa nga itong gibuhat sa praise and worship, kila ng awaton. We are shaping generations. So the future depends on our hard work, our prayers, our discipline, and our devotion to Jesus. The children we raise, the young women we guide, the families we serve, these are lives that will carry the name of Jesus forward. Let us continue to reach more women. Let us allow God to work in us so that the mission He has entrusted to us will spread to every home, every barangay, our nation, and even around the world. May Jesus be lifted high through our lives. The Bible reminds us in 1 Corinthians 15:58, stand firm. Say with me, stand firm. Say with me, stand firm. Let us serve faithfully. Let us give ourselves fully to the work of the Lord. Because what we do for Jesus is never wasted. Amen? Ingon pa sa isa kasikat na singer sa Hillsong, my reward is with my God. My reward is with my God. If the Lord will give us earthly reward, that is good, mami, di ba? But our reward is eternal. Na atong lugian dito sa langit. Kumusta naman itong lugian? Kung daghan na kaglugi sa bangkong sa imong pick up, dapat mas daghan na itong lugi sa langit. Amen? Mga kaigsunan. So here, our labor is not in vain, and by His grace, the next generation will rise and live for Him. In Proverbs 31, taught us that the Bible taught us that we are going to stand firm. Ingon dito sa ang Ecclesiastes 9, manggod mga kaigsunan. Ang diha manggod, gitugutan ta sa Ginoo pagbuhat sa atong gusto. But remember that we need to live wisely. Because our time is short. So we need to do, we are going to make every opportunity. Let make our life counts. Our talent should not be wasted. Atong pag-atiman sa atong pamilya should not be wasted. So manindong ta mga kaigsunan, let's continue to seek the presence of the Lord. That Lord, kung unsa man ang imong gihatag kanako ang purpose nga trabahoon, I will work for it. I will work for it for your glory. I need to work diligently. Tanan nga nasa kuha, ako ning himayaon ka. I will work diligently. I will work, I will make this life na kanang makapahimuot kanimo. Are we pariha ba ta mga kaigsunan o na sa tong kasing-kasing? Pariha ba tag direction in serving the Lord? Pariha ba atong mga tinguhan sa tong kinabuhi mga kaigsunan? That we will work compassionately, we will work wisely, and we will work diligently for the Lord. Atong kantaon, Lord, I offer my life. Susiha nga mo kasing-kasing Ginoo. Taliwala sa kalisod sa panahon. Taliwala sa mga challenges. This life, our lives, I will give it to you. I will offer. Susiha akong kasing-kasing. Kung
na may mga butang nga wala nimo nahimutan. Let it be nga, kani nga kinabuhi, I will be brave enough that I will give the best I could for the glory of the Lord. Ang atong mga worship team will give a song and each one, let's make it as a prayer to the Lord. If you want makaisunod to be prayed for by Mommy and Pastor, you can step forward. Pwede ka mutuol diri sa altar. If you want that your life, i-offer them sa Ginoo, you are welcome to come to the altar and be prayed for. Let's continue to seek the presence of the Lord, mga kaibigan. Call unto Him. He is our Father. He is our Father. Akong yagin sa Tina to pray over sa atong mga women na nag-offer sa ilang lives diyan sa Ginoo. Raise up your hands to the Lord. Raise up your hands to the Lord in your heart. Lifting my face.
Lord, that you capture each heart of us, Lord, the longing, Lord God, that we want to serve your purpose in this lifetime, Lord. And thank you so much na ikaw nagasusis ang kasing-kasing. Everything is laid down, our crowns, among i-lay down, Lord God. Walang imahimo kung wala ka, Lord. We humbly bow down our lives before you, Lord. Kining kinabuhian, nagagikan ka nimo. And also, it will serve your purpose. And karon Lord, nasayod ka, nagkita nimo, matang isa ka na mo sa timuha, na magpagamit ka nimo. That this life, Ginoong Diyos, mahimong dako kaayo Ginoo ang panalangin sa matag kinabuhi Ginoo sa imong mga katawhan. Lord, among i-commit among life Ginoo. Help us Ginoo that we can work diligently. We can work compassionately. And we can work Ginoo wisely, Lord God, in this lifetime. Among kamulian sa katungganan. Sa imong pagabuhaton nga makisganan sa mga kinabuhi, Lord. And we thank you, Lord, that mga uli kami ikaw na victorious. Balon, Ginoo, ang imong mensahe ka na mo, Lord. Thank you so much for your loving kindness. Thank you for your faithfulness. And thank you that you died on the cross for the redemption of our sins, Lord God. At kamatag isa ka na mo, makatagamtang sa freedom. That we were, that we are a prayer generation. Mga niluwas kami. And this night, we will serve you. Among kamulian sa katungganan. Sa pangalan ni Jesus, magayon ng matag isa. Amen! Hallelujah! Makapag-ibig na Diyos. Presensya sa tungkoy na Diyos. Bye. May buntag mga igsuon. Nalabas kita sa mga pulong sa Ginoo karong kabuntagon. Taliwala lugar sa kapitpos o sa nagsigi ng gihapon nga krisis. Mumura may ni Amen. 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 Anyway, salamat kaayo Pastor Lucille. Mao siya ang alagad sa Ginoo nga gihatod ka nato karong kabuntagon aron nga kita madasig dili maluya bat magpadayon. So karon mga igsuon, andam na bata nga mohatag sa Ginoo. Kay ato naman gi-commit atong mga kinabuhi diya sa Ginoo. Karon i-commit nato ang atong mga tithes. Unsa pa to? Offering. Unsa pa gyud? Kay daghan man kaayo ni dinhi. Makapahatag pa ba natin karon? Turuan na to ang Ginoo mga igsoon. So ato ani ilang-ilaho ni mga basket diri kapita. Kini nasto nga mga igsoon nga patsada kaayo tanawon muna atong building fund. So ato ginang ibutang sa itong una nga daghan pa kaayo ni paninahanglanon ni nga building. Apan sama sa kanta kagayon na sa praise team, walay imposible. No? Daghan kaayo ang gihingkap sa Ginoo ato nga ganina nga mga pagdahig. Kunya diristo nga iyang naslikod ganing pinakadako pod. Dako-dako naman diha, napay dako diri nga basket mo ang ikanapulo. Kunya diri sa inyong tuo, wala sa ako, muni ang inyong giving. Diri po sa inyong wala. Tuo na ko, muni ang inyong sacrificial. So mga igsoon, I know nga budgeted yun, no? Ang atong mga kwarta karong panahon na bumikan sa mga pagtaas sa gasolina, unya sa mga paghitabo nga wakit nato damha, apan wala ka dibiyangan sa Ginoo. Ato lang gihapon kuptan ang iya mga pulong kay atong kinabuhi naa naman sa iya. So ang atong barugan, stand firm, diligently, passionately, trusting the Lord that we can do it mightily. Say mightily. Mightily. So doon na lang po yung mga duha man ka situation, no? Nga ako ang idasig kaninyo mga igsuon kay mama man karon nga Sunday women. Dunay usa ka mama, wala na sa diri sa simbahan. Okay, usa ka mama nga budget stretcher siya. Praktikal kaayo nga pagtuo, no? Ga-budget siya sa iyang sweldo. Unya nanay pangbayad sa maong bills, pagkaon, eskwela o sa mga kabataan. Daw bi karon kay wa naman kay nabilin. Zero, no? Bigyan kaayo kay mama kaya dagan kay gastusan. So makarelate ka na to mga mama. So karon niingon siya nga Lord, wa naman ginabilin. But instead of saying, wa nagyud ko'y ikahatag Lord, niingon siya, Lord, ikaw ina. Diba? Dili lang is mga mama. She gave her tithe mga igsuon. Unya, kabantay siya nga murag wa ni daghan ng kwarta. Kung mama nga naghatag.
No, ni daghan. Pero, abi ninyo mga igsoon, ni daghan ang iyang provision. Una, naalay ka rin nihatag siya grocery. Nawa siya kabalo. Ikaduha, dunay mga unexpected sideline na di palaba siguro ko siya. Unya gipabantay mga anak sa mga higala, no? Mga higala. O gipatrabaho. Iyang inaton, mga igsoon sa Ginoo, what we have beyond, what we cannot compute. So, ingana mga igsoon, nagtuo batang nga kung unahon na to ang paghatag karon sa Ginoo, dagkong mga kahibulungan ang mahitabo sa imo. Maraman, lang, tanaw lang. So, turuan na to mga igsoon, aron dili masayang atong pagkakristohanon. We're not just committed here. We're not just convenient Christians, but we wanna goal mga igsoon na committed ta. So, committed ta sa inyong pag-attend diri, mga natambong sa prayer kaganina, mga nisimba karon, mga naminaw siyang pulong, karon committed punta nga mohatag dinha sa Ginoo. Amen ba? Napaisa, mga estudyante, kay murag dito ra tas mama, dito ra tas na esweldo diri ka estudyante bi kay murag alanganin yung kay mga kwarta estudyante. Naay usa ka estudyante nga dako kay kasing-kasing sa paghatag. May natagon ba tong youth diri? Ha? Ama na mga youth? Oh, sige, may natagon. So, karon mo ni. Sa kay estudyante, mga igsoon, gamay na kayang allowance. Okay, estudyante good. Gawas kung may mga part-time din na ninyo online. No? Sakto na din yung pamasahe o snack, pero karon wala may klase. Summer man. So, ato alang ni hulagway mga igsoon, alang na madasig po ato mga estudyante. Pero every Sunday, naagid siya ginatabi. Na siya gina-separate ba, mga igsoon. So, even ka lang ng mga sinsilyo lang, kaya you expect sa mga kuwan, estudyante, papel-papel lugar. Diba? Yan na yung mga coins. Minaw gis ko, no? Yam-yam magsiyabigin, ha? Mga coins, no? Karon, usahay, kanamang buong mga sinsilyo, mura naglantaw na to insignificant, walay delay. Pero ayaw inana mga igsoon. Kaya di ka na pinapaghatag nimo kung kinasing-kasing yun na, nalipay yun kayong ginawa na. So one day, nakaingon tong estudyante, Lord, gamay na tayo ni. Pero, para ni sa inyo. Kanang inana na to kabatasan mga igsoon. So years later, no, kaning estudyante nag-testify, tungtong siya sa pulpit sa mga simbahan. Ingon dayon siya, God opened doors sa scholarship, opportunities, and even favor. So if you want to experience the same sa maong usa ka estudyante nga testimony, ako lang siya nabasa mga igsoon, it will also happen to you. Minaw ba, mga batanon? No? Inana lang ta, you have to give to the Lord. Ayaw paghatag kay tungod, nag-challenge ko diri. Isa rin sa mga hagin na nahigugma ta sa Ginoo with obedience. So mga igsoon, lesson learned, God is not after of the amount. He is after sa kasing-kasing. So, magkatindog ba ta? Uban sa atong kalipay, sa atong mga tagsa-tagsa na kasing-kasing, muhatag ta, makatawa ta, Lord, para ninimo, wala pa may bugas. Asa magkakuaning, tuhoy ang Ginoo nga naay muhatag og bugas. O unsa pang mga kinahanglan ninyo karon. Adlaw ha? O tibuok nga semana. Amen. Muhatag sa kalipay. Give them all. Okay, ihatag daw tanan. Ingon Sister Ems. Wala di mabilin. Give them all. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. Ayaw magbilin. Ayaw magkuripon sa Ginoo. Yes, God. Oh, Lord. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. And He will turn your sorrows into. Give them all. Ihatag tanan. Imong kasing-kasing. Give them all. Give them all to Jesus. And He will turn your sorrows into joy. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. And He will turn your sorrow into joy. Amen. Salamat sa inyo mga
gihatag, sakripisyo dinalang. Sige na, let's pray mga igsoon. Lift up your hands to the Lord. Tuhuing at tanan ng mga panginanglanon, iyang tagbuon, Lord God, nakita ni mo yung mga kanakan karon ni Amy, diri nga iglesia, Lord God, Hillside Assembly of God Church. Salamat kaayo sa mga nagresponde Ginoo sa imong kaayo sa pagsalig ug paglaom taliwala sa kapitos karong mga panahon og kalisod. Apan there's nothing difficult when we trust you, O God. Christ is the answer to all our needs. Bless each one who give and those who are not able to give, Lord God. Ipakita nga ikaw naglihok sa ilahang mga kinabuhi aron sila Ginoo maka-testify sa imong kaayo. Sa ngalan ni Jesus, and everyone said, Amen. Okay, dinita sa itong mga announcement. Sige, una ta sa WM, kay ilahamang Sunday karon. Wala, pass. Okay. Naadiyay? Ari, listen. Sa WM, pwede paghapon mo makatumulan ikaw ng copy sa yearly registration para sa ID. Pwede pa mo makaduol niya ako ng kaisanan. And then, 1,000 na lang ang kulang para mag-provide na to ang 3,000 na commitment sa PBS. Thank you. Ay, weekly Diyos, padayon naghatag ang idlin para nga to ang mga tag sa itong project. Okay, salamat kayo. Napatay. Wala na. Okay, sige. So, si Karen, ba sa youth? Pag-meeting siguro after unya nga meeting sa leadership para sa Starry Night karong April around 19 next Sunday and ang weekly due karon ang collection. Okay, sige. So, weekly dues, dapat yun mo, no? Okay, sige. Isa pa, MM, napay representative sa MM? Wala? Okay, sa Children's, kay Murag VBS na naman, no? Isa si Donna, na ba siya sa kaning announcement? Wala. Okay, wala. Praise team, practice after. Okay, leadership meeting after the service. Salamat kayo nga sa iyo pagkaroon mga igsoon. If you're just gonna be on time, then we can leave early as well. No? Dili sa inyo na magdali-dali apan. We just hit the mission na makaulit po itong mga pananda. So mga leaders, pabili. Sampod ang mga youth meeting niya. May naka-announcement? Wala. Okay, Wednesday prayer meeting, weekly services na ito mga igsoon. And sampod Friday, mag-resume ang evangelism mentoring karong April 17. So, mark your calendars 15 and 17. Okay. So, kung wala na mga igsoon, ato na yung tapuson sa mga atong pag-awit, karong kabuntagon. And we'll ask Pastor to bless our service this morning. So, manindong tanan, atong tagtahon mga igsoon, ang dungog o himaya. Atong ibalik ang dungog o himaya, ya lamang sa atong buhi ka Diyos mga igsoon. Hallelujah. Tundog o himaya sa langit o sa yuta, ang tanan o Diyos kanimo lamang. Ikaw puno sa lupa na walay katapusan, o Diyos, awiton ko ang gumaro. Dungog o himaya, balik mo na ito magsoon. Dungog o himaya sa langit o sa yuta, ang tanan o Diyos kanimo lamang. Ikaw puno sa lupa na walay katapusan, o Diyos, atong bayaw, atong mga kamot, itong pagpasalamat sa imuha ng Kristo sa atong ginawa.
imong Diyos, mga igsoon. Thank you, Lord, for today's service, Lord God. Salamat po, Diyos, sa imong kaayo, sa mga tapusan, Lord God. Pagkakapulino, sa pagbabaw. Gamhanan ng malaloyon nga Diyos, nagapasalamat kami sa imong kaayo. Salamat kaayo, Lord God, sa matang pamilya na representahan sa mong panibahon. O salamat sa imong kanato, sa imong pagpanalangin, sa tibuok na buluhaton o sa among panibahon. Labaw sa tanan as we continue to acknowledge your divine presence in the midst of us. Salamat sa mga mensahe nga among nabatian, dala sa imong alagad. Salamat nga ang imong mga pulong, dili kayo magalabay kawang, apan magpanalangin o magpabilin sa mong kagsatang sa kakasing-kasing, nga dili kami imong makaplagan, nga dili lamang tingpaminaw sa imong pulong, apan tingbuhat kayo tuman sa imong grasya o kaluoy. O karon ang ugma sa Dios nga mahal, o ang grasya siyang pinalanggang anak na si Kristo Jesus, o ang pakigdait sa Balang Espiritu Santo, magauban ka nato ikan karon o hangtod sa walay katapusan. O ang tanang katawan sa Dios magayon. Amen. O amen. Maayong magod ang inyong tanan. Magpapos na hari ang pag-agusya o magpabilin ang atong mga leaders. Doon natin may nungdanon nga ayong hiskutan alam sa ato ang puluhaton sa kasimbahan. When? Leaders, ang quickly, aron mo sa atong mga sa atong Amen. atong presya mo sa